combination. Mga para si Sir Jeff. At meron ako ditong 2B electric trimmer. So ito yung kanyang packaging. Meron siyang specs sa gilid and mga features dito sa kabila. So simulan na natin siyang buksan. So dito sa kanyang box, meron siyang warranty, manual, at mga attachment. Yan, at may kasama siyang spare na carbon brush. At dito, yung ating electric trimmer. Para saan ba siya ginagamit? Kadalasan ginagamit to sa mga furniture, kahoy, o plastic man. So itong ating electric trimmer is 220 volts na siya, direct sa home outlet. And meron siyang rated input power na 500 watts. So mabilis na po yun, malakas na yung makina niya. And meron siyang speed na 32,000 RPM per minute. So, pino yung kanyang takbo, mas mabilis tayo makakapagtrabaho. And meron siyang chuck diameter na 1/4 o 6.35 mm. Dito sa ating electric trimmer, yung kanyang handle area, andito yung kanyang on and off switch. And dito naman sa harap, sa bandang logo niya, andito naman yung adjustment natin ng height. Kung gaano kalalim yung gusto nating i-trim o i-route, dito yung na-adjust. And dito, meron siyang rubber na cover para mas kapit yung ating grip at komportable. And dito naman, sa kanyang plate, dito yung kanyang directional arrow. Ito yung guide natin kung paano yung ikot niya. Para kung saan tayo magsimula, alam natin. Dito sa kanyang base plate, meron siyang adjustment dito. Para po ito sa kanyang guide na attachment. Sa kanyang gilid, meron siyang negative na sign dito, kabilaan. Dito nilalagay yung kanyang carbon brush. Yung carbon brush po is pag nagpudpod, yung kasi yung nagpapatakbo sa makina niya, once na mapudpod yun, hindi na siya iikot. So yung ating carbon brush, pagka napudpod na to, meron po tayong spare na kasama sa ating package. Lagi lang po natin i-check yan sa katagalan ng gamit natin na kumapudpod na siya. Ito na yung ating pamalit. Ito naman yung ating attachment na ginagamit sa guide para pag may mga flat surface tayong sinusundan, ito po yung magagamit natin. So itong attachment niya na flat guide, dito po yung kinakabit at dito po yan sinusuksok. Ipapasok lang natin dito at hihigpitan yung nuts. Ayan. So, once na makabit natin yung kanyang guide, ito na yung ating susundan. So, pagka nakagamit tayo itong ating flat guide, mas tuwid po yung ating pagtitrim. Ayan. Kapag kailangan nating gumawa ng mga circle sa ating work material, pwede tayong gumamit doon o pwede nating ma-achieve yun gamit ang attachment na to. Dito, sa kanyang part na kinakabit dito sa ating trimmer, once na makabit yan, ipipix natin itong boots na to sa ating workpiece. Katulad ng tornilyo or screw. Pagka nakabit na po yung tornilyo at screw, yung trimmer natin dito nakalagay, for example, pwede na tayong mag-circle motion. So, depende yan kung gaano kalaking circle yung kailangan mo, may i-adjust yan gamit itong accessory na to. And dito naman tayo sa kanyang attachment na bearing type. Ito naman po, ginagamit ito sa mga furniture para po ito sa mga round at saka mga curves na sinusundan natin. So may bearing siya dito. Ito yung nag-i-slide sa edges ng ating workpiece. So mas mapapadali kung gagamit tayo nito. Yung pagkabit naman po ng bala, dito nyo po makikita yan, gagamitin natin siya ng wrench. Dito meron ako sample na router bit na 12-piece set, 1/4 mm shank. Dito kukuha lang po ako ng isang sample. Ito ay may diameter na 12.7. Sa pagkabit niyan, dito po sa flat base niya, may makikita kayong screwan dyan at yung butas.
Diyan po natin isususok yung ating router bit. Sa paghigpit naman, gagamit tayo ng dalawang wrench. Yan. Dito sa kanyang nuts, itong malaking wrench. At hihigpitan lang natin yan. So sa paghigpit po, dalawang kamay yung kailangan natin gamitin para mahigpit natin maigi. Pagka nahigpitan na po natin lahat ng kanyang accessory at bala, pwede na po natin siyang gamitin. At meron naman tayo ditong template na attachment siya para sa base plate. Sa pag-install niyan, dito po, tinatanggal po yung mga screw. Yan, luluwagan lang natin at tatanggalin itong base plate niya. Pag natapos natin tanggalin yung kanyang base plate, tatanggalin po muna natin yung kanyang bala kasi nga, nakaharang po siya. Once na matanggal natin yung kanyang cover sa base plate, tsaka natin i-insert yung kanyang template. Ayan. Babalik natin yung kanyang cover. Attachment po ito. Depende po sa inyong paggagawan. Hihigpitan na yung mga screw. And yung gamit ko ditong screw is yung positive screw. So, kailangan po yan para ma-install yung ating mga attachment. Hihigpitan lang po natin. At dito naman sa kanyang harapan, meron po siyang height adjustment. Kung gaano kalalim yung inyong paggagamitan, dito nyo po siya i-adjust. Ito yung kanyang locking screw. Pagka nakuha nyo na yung sukat na kailangan nyo, ilalock in place nyo na siya. Yan. So, hindi na siya nagagalaw. So, yung kanyang cord is may habang more or less than 2 meters. I-on na natin ngayon ang ating electric trimmer. Make sure na pag kakabit tayo ng bala, i-unplug natin para may iwasan yung aksidente. So, simulan na natin siya paandarin. Ito yung kanyang start button. So, yan. Yung kanyang air exhaust naman, dito yung makikita. At yung talsik ng ating wood chunks, dito po, ang kanyang labas. Kaya meron po siyang cover para po hindi tayo matalsikan ng ating workpiece. So, once na naka-on na yan, dito po yung kanyang exhaust and dito po yung kanyang talsik ng kanyang sawdust. Yung mga particles po ng ating workpiece, dito po yan lumalabas. At ito nga pala ang aming 2B electric trimmer. 500 watts.